Hi, my name is Cyclopedia, short for Casumbrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Have you seen my big book? I think I'm lost here. Where am I heading to? I'm concerned about my big book. Where's my big book? Can you help me find my big book? While Toto's still away, our vocabulary term is contumacious. Bumalik ka na, Toto. Hindi na kami galit sa'yo ni Mr. Dictionary. Ang contumacious, mga sombreros, ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa tropa nating matitigas ang ulo. Hindi sumusunod sa batas or sa otoridad, no? Hindi sila nag-o-obey dun sa tamang landas at tamang mga patakaran. Ang mga possible synonyms natin dito ay obdurate, obstinate, kung napanood niyo yung vlogs natin dito, stubborn, rebellious, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Greece declared Toto as a contumacious visitor, thus sent him back to the Philippines. Contumacious. Greece. Philosopher Socrates came from Greece. Can you tell me more about him? Ang Greece, mga sombreros, ay ang hometown or saan galing ang sikat na philosopher na si Socrates. Alam nyo ba na dahil sa sobrang talino at lawak ng kaalaman ni Socrates ay namamahiya na siya o dumating na sa punto na pinapahiya niya na ang mga tao in front of many people dahil sa kanilang ignorance, no? Parang pinapalabas niya na ignorante ang mga tao. So dahil dito ay kinamuhian siya, no? Galit na galit ang mga taga-Athens sa kanya at gusto siyang patayin. Pero mas ginusto ni Socrates na litisin siya into trial court or due process. Sa oras ng kanyang kamatayan, ang form of death po niya ay pag-inom po ng lason na napapalibutan siya during that time ng kanyang mga kaibigan. Pero on the side note, mga sombreros, ayon sa Stanford University or Stanford Encyclopedia of Philosophy, sa note or autobiography ni Benjamin Franklin, isang statesman, no, sikat na sikat, mga sombreros, isang Amerikanong statesman, ay sabi niya doon, humility, imitate or gayahin daw si Socrates and Jesus Christ. Kung kaya doon nagsimula yung parang mga documents or records na si Jesus Christ or si Socrates ay inihahambing kay Jesus Christ. Socrates na mga sombreros ay inihahambing nila kay Jesus Christ. Siguro hindi sa power, pero kung ano yung ugali ni Socrates, pero malagim yung kanyang pagkamatay, no? He was hated by the Athenians. So basahin po natin, no, Jesus Christ himself, kung gaano siya ka-powerful at gaano siya kadakila, mga sombreros. Colossians chapter 1 verses 15 to 18. He, Jesus Christ, is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. And he is the image, or he is before all things, and in him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. Isaiah 46:5, sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? So Jesus Christ and God the Father are one. 1 Corinthians 11:1, imitate me just as I also imitate Christ. This was Apostle Paul speaking. Galatians 5:22-23, ito yung kanyang bunga, no, ng Espiritu ng Diyos or ni Jesus Christ. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. No, siya ang Diyos na nagpakababa, mga sombreros, when he came to heaven, or when he came down to earth para tayo po iligtas at bigyan ng access pang muli at linisin ang mga tao at iligtas sa mga kasalanan na dapat ay pwede nang isa lang doon sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Pero God or Jesus Christ was sent by the Father himself para tayo po ay bigyan ng second chance, ng maraming chances. That is why grace po ang nangibabaw ngayon, because Jesus Christ is full of grace and full of truth, and that he's also the truth. Kung kaya napakahalaga po na alam yun, hindi natin ipapantay yung ating power kay Jesus Christ, because He is eternal. He is
Sabi nga dito, He is all in all. Kumaga pa, everything over everything over everything. Supreme over everything, over everyone, over anyone, over everything. No, sa lahat-lahat ng bagay, lahat-lahat ng tao, He is supreme. No, walang makakapantay sa kanyang power, sa kanyang kadakilaan. We can imitate, sabi dito ni Apostle Paul, no, imitate me just as I also imitate Christ. Gayahin natin yung kanyang ugali, no, pagiging loving, no, spirit of love is joy, may peace, may long suffering, may patience, may kindness, may goodness, may faithfulness, may gentleness, may self-control. Yun po ang gagayahin natin. Pero yung when it comes to supremacy and power and authority and might, ay hindi po natin mapapantayan o hindi natin may equal yung ating sarili sa kay Jesus Christ. That is why, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba kung bakit mapait ang ampalaya? Mapait daw, bitter, kasi hindi nakasama doon o hindi nakasali sa bahay kubo at saka kulog. Pero hindi po. Ito po yun mga sabras. Ito ay dahil sa bioactive compounds or meron itong bioactive compounds na tinatawag na saponins at saka terpenoids. Ang saponins at saka terpenoids mga sombreros ay may important role para rin ng pababain ng ating blood sugar. Kung kaya mainam siya para sa mga taong may diabetes mga sombreros. Ito po ang inyong hamak na lingkod kasombrerong Dennis at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Cyclopedia o kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Graham Pitch or kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay magsasalang nagsisiyang, lalo naging faith of love, patuloy na sasasas natin ang pagpapagasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hi, my name is Kay Cyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Have you seen my big book? I think I'm lost here. Where am I heading to? I'm concerned about my big book. Where's my big book? Can you help me find my big book? I'm a word about you, Toto. Our vocabulary term is debunk. Debunk. Andito ang big book, Toto. Wala dyan sa tulay. Bumalik ka na dito. Ang debunk mga sombreros ay verb. Ito yung gusto mong patunayan ang isang bagay, ang isang idea, isang paniniwala, isang opinion, isang philosophy na hindi totoo. Okay? Ang mga possible synonyms po natin dito ay expose, refute, rebut, disprove, etc. At pag ginamit ng sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Toto attempted to debunk Babylon's belief about Santa Claus, and he prevailed. Debunk. Santa Claus. Can you tell me more about Santa Claus? Si Santa Claus mga sombreros ay originally or pinaniniwalaang si Saint Nicholas na isang Turkish bishop. Pero dahil sa kanyang popularity, kanyang katanyagan during Christmas, ay tinatawag na siyang Father of Christmas instead of Jesus Christ. Minsan naisip natin mga sombreros na si Santa Claus na ang ama ng Christmas because he is more parang famous sa mga bata, sa mga matatanda, no? Parang siya yung pinaka-popular pa eh. Mas popular pa siya kay Jesus Christ when it comes to Christmas season or when the Christmas season comes. Pero hindi po dapat ganon mga sombreros because yung Christmas mismo na word ay Christ's Mass. So kapag walang Christ, walang Christmas. Kasi nga,
tinanggal natin yung pagiging dakila, pagiging popular, pagiging famous, pagiging reason or pinaka-center ng reason kung bakit merong Christmas. Wala nang meaning ang Christmas kung walang Christ. Alright? So dapat hindi po natin yon tinatanggal. Hindi po si Santa Claus ang nagbibigay ng blessings, hindi po siya ang nagbibigay ng hininga sa atin, hindi siya yung nagbibigay ng love. Maaring siya ay figure ng good works, pero hindi dapat siya yung pinaka pinupuri, pinaka dinadakila, no, ginagawang parang ini-exalt, no, tinataas siya parate, ina-admire ng kabataan, lalong-lalo na kasi parang nang aagaw siya ng ng popularity at saka ng ng posisyon, which is dapat si Jesus Christ. Hindi po masama ang mag-admire or humanga tayo sa mga taong gumagawa ng tama, gumagawa ng mabuti, pero kapag inagaw na yung kumaga pa yung exaltation, yung papuri sa kanya, kay Jesus Christ, doon na po tayo nagkakamali or nagkakasala. Basahin natin Romans 1:25. Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos, ang nilikhang bagay ay sinamba nila at pinaglingkuran kaysa sa lumikha. Ayan, na pinupuri magpakailanman siya nawa. So dapat si Jesus Christ yung pinupuri at sinasamba, hindi si Santa Claus. Deuteronomy 4:24, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos tulad ng naglalagablab na apoy at siya ay mapanibuguing Diyos. Siloso po ang Diyos natin. Psalm 78:58, pinanibugho nila ang Diyos, no? Pinagselos nila at dinalit dahil sa mga Diyos-Diyosan, sa mga sambahan sa matataas na lugar. Ang Diyos-Diyosan hindi lamang kasi yung mga ribulto or yung mga santo-santo na ginagawa tapos lumulod ng mga tao, yung sinasamba nila. It's your parang kumbaga pa inaagawan mo na dapat si Jesus Christ ang sinasamba, ang parang pinupuri ng mataas na mataas. Yun ang inaagaw ng ibang mga bagay, no? Maybe your time, maybe other people, maybe your idol, no? Yun po. Psalm 147:11, but the Lord takes pleasure in those who fear Him, in those who hope in His steadfast love. 2 Peter 3:9, sabi niya, ang katuparan ng pangako ay hindi inaantala ng Panginoon tulad ng inaakala ng iba. Siya ay mapagtiis sa atin, hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Ayon, hindi siya ang Diyos na nilikha niya ang tao tapos tatapon ng pala sa apoy ng impyerno. Hindi po siya ganon. Binibigyan niya pa tayo ng chance, ng panahon para magsisi. That is why mapagtiis siya na Diyos, no? Sabi nga dito, grabe mga kasambreros, grabe kung matiisin ang nanay natin, ang kapatid natin, or kung may kaibigan tayong nakikilala natin or kilala natin matiisin, matyaga, no? Kumbaga parang millionth time, billionth time, trillionth time, gazillion time, more than that ang Panginoon natin na nagtitiis siya para sa atin, no? This world has full of or complete package, no? Samot-saring mga kasalanan, pero God has the grace and the love, still the patience, no? Has the patience to forgive us when we come to Him in repentance. Pero yun nga, dapat nating isalang-alang na may mga bagay tayong ginagawa minsan na mas talagang kumakain ng malaking oras natin sa araw-araw, pero hindi iyon yung gustong mangyari na sa atin ng Panginoon, because He alone is the Lord. He alone is the God na dapat ay sentro at priority natin sa buhay. No, we work, yes, we eat, we sleep, we find pleasure, we do leisure things, no, we watch movies, we have social media, we watch videos, we watch alam mo yun, meron tayong mga ginagawa sa buhay, pero ang pinaka-center dapat is si Jesus Christ or si Lord. Hindi masama na magkaroon tayo ng libangan, no, magkaroon tayo ng mga leisure time, pero ang question dito ay may panahon ka pa ba, no? Hindi lamang si Santa Claus ang nang-agaw kasi or nang-agaw ng iyong panahon, ng iyong atensyon, ng talagang inaagaw niya yung papuri, inaagaw niya yung kadakilaan na dapat ay mapunta kay Jesus Christ, sa kanya na tuloy napunta. So yun po yung mali. So hindi lamang si Santa Claus, I'm not against Santa Claus, pero kapag doon na nakasentro ang parang focus at attention ng mga tao, ang papuri ng mga tao kay Santa Claus na lang, lalo na sa mga bata, so doon na po tayo medyo against. Hindi medyo against na po tayo. Pero let's read, love and obey what's in the Holy Bible. Okra, may scientific name na Belmuscius esculentus, may English name na lady's finger. Alam niyo ba sa botany mga sombreros, ang okra po ay considered as prutas at hindi gulay. Ito ay dahil sa mismong bulaklak nila nabubuo ang mismong bunga, or ang eventually po mga sombreros ay buto na ginagawa or ginagamit para i-reproduce itanim mga sombreros. So same goes with the process kagaya ng ibang prutas, kaya ng santol, ng mangga, ng mansanas, and so on. Pero yun nga, ang bottom line ay mapagulay, mapaprutas,
ay nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi meron tayong kopra. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Peach or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masarap na nangyayari, ang lahat na nag-pray, love, pag-Lord na pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!